Relacionamento sem crush nem ficante. Quem nasceu pra ser fiel nunca vai ser amante. Pogi ba? Ha, thank you. Yan din sabi sa akin pag ako napunta sa mga palengke. Joke lang. Pero syempre, mas pogi tong katabi kong Pixie. Di lang ba sa pogi, nakakapogi pa. So ito ang T-Reach FG25. Ito ang bago at unang release nila T-Reach ng Pixie bike. Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa aking mga natiling subscriber at mga viewers na mga nagko-comment at natulong para makontak tayo nila T-Reach. So thank you. Thank you din sa T-Reach family, T-Reach brand sa pag-reach out at nakontak nila tayo at ma-introduce natin itong T-Reach FG25 sa ating bike check. Itong si T-Reach FG25, hindi ko siya makakategorize as budget fixed fuel bike, kundi affordable fixed fuel bike. Isa-isayin natin mamaya at doon yung malalaman kung bakit ko siya nasabi na affordable fixed fuel bike. Pero syempre, alam ko na rin yung inyong iniisip sa inyong nakikita at inyong mga sinasabi ngayon na may hawig siya. Hawig siya sa Gray F15. Napaka-pogi nga eh. Ngayon, syempre, ang Gray F15, sabi natin ang frame set pa lang ha, SRP around 15K. So ito, SRP around 12,000, pero whole bike na siya. So di lang ba sa budget sa price na yun, kundi minade possible nila T-Reach na affordable siya. So quality pa rin ang mga nakakabit na parts dito. So isa-isay na natin kung bakit ko nasabi na affordable fixed wheel bike siya. So unahin natin sa saddle. Saddle niya, T-Reach saddle na may 2-inch thick kanyang padding sa kanyang foam. Maganda rin yung material na namit nila dito as cover. So hindi rin siya naka-gun tacker dito sa baba. So maganda ang pagkakagawa nito. Tapos meron siyang trench dito sa gitna. Wala siyang hole. Kaya maganda rin siya. Pansin ko, komportable din kayo dito. Pero hindi ko mako-compare sa mga, syempre alam nyo ng mga high-end na saddle na worth 8,000, 4,000. So pero ito, ma-compare ko siya sa mga saddle na worth around 1,000 or mga 500, 700. So, affordable quality siya. Then, sa seat post niya, dito kayo mapapatanong pala na anong size nitong seat post. So, syempre, mahirapan kayo na mag-avail. Kunwari, gusto niyo mas mahaba, titingin kayo sa online. So, ang sukat nito ay 27 by 58.4 na may 250mm length. Take note kung gusto nyo mas mabang seat post, na aero seat post, maraming sizing din yan eh. So, baka magkamali kayo ng order. Huwag kayo mag-alala, ito naman tong 27 by 58.4 ay common naman to. So, si Des Aero na aero seat post, naka 27 by 58.4 naman siya. So, kung gusto nyo rin malaman kung paano sinusukat, masusukat naman sa lapad ng seat post. Pwedeng dito sa loob, pero kung nahirapan kayo dito sa loob, pwede naman dito sa labas para malapit na. Around 27 siya. 27 ang lapad niya dito sa side na to. Dito sa haba nito, sa lapad din dito sa side na to. 58.4 siya. Order kayo ng mga seat post, pare, nakakabit kayo ng frame nito. Sa Facebook Market, mga second hand, nakakabit kayo ng frame. Na walang kasamang seat post. 27 by 58.4. Kasi kung titigil yung mga aero seat post, may mga ibang sizes pa yan. Merong 27 din, pero by 34.5. Then meron, akala nyo, kalapad nito, pero meron 25 pa. 25 by 58.4, 27 by 45. So, papalito kayo. Pero common talaga, 27 by 58.4. Kung i-adjust nyo siya, pwede siyang i-hand tie dito, may adjuster siya dito. Then, maalin dito sa baba. Meron din naman siyang allen hole para dito, para ma-adjust. Kaso, itong saddle natin, wala siyang sa gitna. Kaya, dali lang naman yan. Yan din silang gamit ang inyong daliri, tapos kita nyo. Dito naman tayo sa seat clamp. Dual ball type siya na pang size for Allen keys. Then, ang size niya, syempre, 30 by 60. Syempre, kailangan ng seat clamp mas malaki kumpara sa seat post. Meron siyang parang screw na wala siyang head, pero meron siyang pang 2.5 Allen key. Pwede nyo suksok at ma-adjust. So, kunwari, hindi nyo matanggal itong seat clamp. Nahirapan kayo kaysa pukpuin nyo o ano man. Ibaon nyo lang to. Hindi sa limot Ibaon nyo gamit ng 2.5 para mag-push siya. Yan, magpupush to. Then, hindi lang yun ang kinaganda dito. So, kunwari, ang 25 palit yung seat tube. So, maganda dito, pwede nyo ibaon to para maging palaman siya. Palaman, hindi palaman ng tinapay Palaman dito para mag-move siya. So, mababanat niya pa tong other half ng seat lamp. So, magiging, para siyang maging adapter. Siyempre,
lulubog pa siya. So, mafe-fill niya yung gap dito. Kunwari, naisagad nyo na siya kung about half, naisagad nyo na dito, pero medyo luwag pa rin siya. Saka nyo, ipupush to. Yung screw dito, para hilain niya. So, mag-fill ng gap. So, at least, kung napalit man, pwede siya. Then next, dito tayo sa kanyang drop bar. Meron siyang 42 cm or 420 mm drop bar na may palm rest na pang 31.8. Nagaganda na ako dito sa kanyang curve. So, ang dali niyang kapitan pag re-remate or hahataw tayo. Yan. Kung anong position ang gusto nyo, saan kayo sanay, kung saan kayo grip, saan nyo kayo komportable. Yan. So, mas malapit siya. Hindi siya masyadong malayo. Then, meron siya mga indicator dito para madali nyo ma-align or ma-adjust kung saan kayo komportable, kung saan mag-fit para sa inyo. Unbranded siya, pero T-Reach na rin siya, syempre. Wala lang siyang nakalagay na T-Reach brand. Then next, sa kanyang bar tape, gusto ko yung bar tape niya. Ito yung mga pricing na mga 200 to 300 na affordable bar tapes. Makapal yung kanyang foam. Hindi siya yung katulad ng mga budget bar tape na kahit naka-display sa mga budget fixed-wheel bike, ng mini piece, napupunit ka agad, nagkakabutas. So ito, hindi siya ganun madaling mag-wear. Pero syempre, pag ginamit nyo na, mag-wear pa rin to. Depende sa usage, depende kung gaano kayo kumapit. Siyempre sa panahon, pag nakabilad sa araw o sa ulan, rain or shine, so mag-wear pa rin to. Then maganda yung kanyang bar end, yan, black, na plastic. So ito lang yung sinushoot. So take note, pag mga ito, minsan nalalaglag. So check nyo lagi to. Hindi naman siya yung may lock na the Allen type na mga bar end plug. Then sa kanyang stem, T-Reach stem na 90mm or 9cm na naka size 4 Allen bolt siya. So, dito sa side and sa clamping, so pang size 4 siya. Pero dito sa steerer bolt niya, size 5 naman siya. So, alloy ito ha. Alloy si drop bar, alloy din system. Then, sa kanyang spacer, ang maganda dito, meron siyang 4 na spacer. Bali, dalawang 5mm at dalawang 10mm. Ngayon, kung sasagarin nyo siya or ayaw nyo sisagad masyado, lagyan nyo spacer. Pwede nyo ilagay yung 5mm dito, in between, or sa taas. Pero, kung sasagarin nyo siya, recommend ko magpalit ng headset na mga flat para dito, para mas ma-slam nyo pa. Pero depende na yun sa inyo. Recommended ko nga lagi pag mag-slam, magtira ng kahit pang 10mm spacer para kung hindi nyo feel yung naka-slam, may pang-angat pa, pwede nyo i-adjust. Kasi, ang mayroon din sa naka-slam, minsan di natin alam, yung length ng steerer tube ay below 6 inches na minsan nangyari. Tapos kung i-out nyo, resale value, ang hirap niyan. Kasi ba, pag shoot dito, ay na lang. So, at least, one spacer kung mag-slam kayo. Pero pwede nyo isagad dito, tapos itaas nyo na yung spacer. Then, sa kanyang headset, maganda to, legit Neko nakakabit sa kanya, hindi lang basta Neko-Nekohan lang. Pero, ball bearing pa siya. Cone type siya, kanyang top cover. So, 44mm up and down ball bearing headset. Sa fork niya, gandang-ganda dito. Sa pagkagawa nila, T-Reach sa fork, hindi lang basta ginawang binasta-basta na nasabing, ito budget namin sa worth 12,000, ito gawin nyo. Hindi. Talagang minade possible nila ma-afford nyo. So, hindi nila sinacrifice yung quality. So, kung makikita nyo dito, naka-smooth weld siya. Hindi lang siya dito sa side na to, ako sa nagmi-meet yung itong dalawang tube. Dito rin sa may clearance, naka-smooth din siya. Pero kaya parang nahawigan ko nga sa kanya, parang tsunami. Hindi naman 100% hawig, pero may pagka. So, maganda rin yung fork end niya, yung track end dito. Maganda rin, makapal, hindi manipis. So, alloy siya. So, ang ganda rin ng kanyang decals. Ang ganda ng design ng kanyang decals. Napaka-original. Walang ginaya na design or binasihan. So, kanilang design to. Yun nga lang, yung frame design lang. Yan. Inspired kila F15. Isipin nyo malapit, F25, F15. Pero may G. Then, sa kanyang rim set, with T-Reach decals, 50mm rims. Wala siyang brake line, pero meron siyang blank brake line dito. Rim brake. Yan, blank siya. So, pwede nyong lagyan ng, gusto nyo lagyan ng emergency brake sa harap. Hindi malakas yung kanyang stopping power pag nilagyan nyo dito ng rim brake caliper. Lalo na pag basa, dudulas to. Pero, maganda dito, yung decals hindi nakaharang. So, at least, hindi pa pangit pag nilagyan nyo ng e-brake dito. Then, sa kanyang hub, naka-Quando hub siya. So, si Quando, kung di nyo alam, kilala siya dati, pre-pandemic, or sa mga stock parts ng mga mountain bike, road bike, Quando hubs din ang nakalagay. So, maganda rin si Quando. Ito yung ganda ng ikot niya. Ball bearing pa siya. So, naka-low flange siya, 32 holes, na naka-steel track end, makapal. So, ito yung mga steel pala. Steel axle siya, na naka-32 holes, rim and hubs. So, sa kanyang spokes, steel pa to, black coated. Ang length nito, sa tiko around mga
250mm or 255, around dun naglalaro ang kanyang length ng spokes. Para sa mga, ayan, nagtatanong, low flange, plus 50mm, around 250mm. So, depende rin sa holes yan, ha. Di porket 50mm, tapos low flange, anin nyo na kagad ng 250mm. Nagbabase rin yan sa bilang ng holes. Kung onti yung holes, lalayo mga distance nila, so hahaba yung spokes natin. Kung mas marami, 36, baka doon naman umiksi naman. Pero ito kasi naka 2 cross. Sa Pixie, maganda 2 cross para magaan at maganda tignan, malinis tignan. Hindi mabigat din pati. Traditionally kasi 3 cross, pero ito 2 cross siya. 1, 2. Yan, naka 2 cross siya. Then sa kanyang in-tube, naka 80mm Cresta valves. So, syempre, hindi pwedeng, porket 50mm rims, 50mm din ang haba na. Kung 60, medyo alanganin, pero at least mas mahaba kaysa sa 50. Kailangan talaga mas mahaba ang ating Cresta valve para madali natin hanginan at lagyan ng adapter. So, 80 siya. So, sa kanyang tires, naka Chaoyang tires siya, pero walang nakalagay kung anong model siya. Pero sa kanyang tread, sa kanyang design ng tires, kamukha ng Hippo. Pero dati namang Hippo, wala pang Hippo na nakalagay. Gito na talaga ang kanyang tread at design. So, wari ko bakit ay Chaoyang Hippo. Pero ayoko mo na mag-assume. Baka di naman pala. Pero kasi kamukha eh. Oh. Kaya natin nagustuhan ng Hippo para sa affordable price, hindi siya madaling mapudpud. Pero syempre, kung i-compare kay Tixslick, syempre, Tixslick around 1,000, mas matagal mapudpud yun. Kung ano, upgrade nyo ng Tixslick sa likod kung matakaw kayo. Pero kahit itong Chaoyang okay na to. So, naka 700 by 28C. Chaoyang tires. Sa kanyang crank, naka-T-Reach alloy crank, square tapered, commonly known as square type. 170mm ang kanyang length, crank arm length. Then 130 BCD. 5 spiders siya. 1, 2, 3, 4, 5. Naka-44 teeth steel chain ring. Manipis siya, pero matibay na rin. Hindi siya baliko eh. Minsan sa mga budget, nakasako lang. So, medyo lasalan yung crank. Ito kasi, City Reach naka-box. Kaya doon ko nasabi na isa siya sa category ng affordable fixed wheel bike. Pati box, isipin nyo, hindi binudget. Then sa kanyang bottom bracket, binuksan natin ang kanyang bottom bracket. So, 113mm kanyang size. Pero, wala siyang brand. Pero, kapako sa quality niya, maganda ang quality niya. Hindi siya yung madaling masisira. Then, sa chain niya, naka-FNC olive chain siya. So, minsan meron iba, FSC, ngayon naman ito, FNC. Pero, maganda naman yung kanyang quality. Yun nga lang sa ganitong mga olive chain, peanut chain, pag cross chain siya, maingay siya at medyo makunat. Yun lang heads up sa inyo, huwag kayong mabibigla, bad ganito. Ganun talaga. Ang T-Spogy to, or kung gusto nyo talaga trip nyo talaga naka-olive chain. Then dito, sa rear hub niya, naka-fix free rear hub siya, na naka-free wheel cag, at yung fix cag niya ay naka-18 teeth. So, ang gear ratio niya ay 44-18. So, maganda na siya pang beginner. Lagi naman ganun. It's either 44-17, 44-18, or 48-17, 48-18. Then, ang maganda rin dito, ang kasama niyang chain tensioner ay dalawa. Then, hindi rin siya budget chain tensioner kasi dati pag nag-assemble ako ng mga budget fixed wheel bike, iniingatan ko yung chain tensioner na kasama nila. Kasi, pag napasobra ang higpit, nalulusted na yung bolt. So, dito, nung hinigpitan ko, nung ina-adjust ko kanyang chain tensioner, medyo mahigpit pa nga eh. Ang ganda ng kapit niya. Maganda yung magiging tension niya. Pag tinension nyo ng gusto nyo tension or mahigpit, huwag naman sobrang higpit. Ba mapasen Gcash tayo. So, i-hold niya yung tension, hindi siya malulusen. So, maganda. Tsaka dalawa na rin siya. Pero isa nga lang pwede na eh. Pero at least, pang-backup, kung masira man isa, malusted na isa, natuluyan, nag-wear, or kinalawang, pwede nyo gamitan pa na isa. Or pag di kayo ganun kagaling magkabit ng rear tire, at least pantayin nyo lang itong dalawa, nakalay na siya. So, magandang guide na rin siya. So, ang galing din ni T-Reach na isipin nyo, naisip nila yun para sa inyo. Ngayon, dumating nga to, ang alwan din nung binuko to, dahil nakabox siya, tsaka naka-ready na. So, hindi siya hassle pag-assemble. Tsaka balot na balot. Grabe, daming wrap talaga. So, kasi sa budget fixed wheel bike, asako nga lang sila, pero meron naman din mga foam. Yun nga lang, syempre, pag deliver cargo, siksikan. So, minsan, hindi may iwasan talaga. May mga dents, scratches. Ito, tinan nyo, wala siyang dent or scratches. So, sulit talaga sa price niya. Sa frame na tayo. Nakalagay dito, naka-size 46cm siya. So, maganda kasi madalas naman sa ating mga beginner or sa mga panay bata na around 5'5 or 5 flat. So, size 46. Pero kung matangkad pa kayo, adi bawiin nyo na lang adjust sa seat post at sa stem. Habaan nyo na lang. Or sa drop bar, malaki na nga siya, 42. Pero dito stem, kung matangkad kayo, pabayin nyo na lang. Yan. Size 46. Pero ano natin geometry ng kanyang frame. Unahin natin sa top tube. Ba, matakpan ko. Ang kanyang top tube, around 52 cm. Bottom tube,
around 63 cm. Then sa kanyang seat tube to bottom bracket tube, around 47. Pero sa kanyang seat stay to bottom bracket tube, around 36 cm. Then sa kanyang seat stay, around 41 cm. Sa kanyang chain stay, around 38 cm. So, yun ang geometry ng frame niya. Pero hindi lang yun. Kasi nga, tulad ng sabi ko, hawig niya Seagrey F15. Ang ganda ng kanyang tube, yung tubular. Dito sa top tube, parang hindi siya round. Hindi rin siya square na square. Pero parang siyang diamond. Ang lapad ng kanyang tube ay around 30 cm. From head tube to seat tube, 30 cm din. So, hindi siya nag-narrow. Pero dito, from 50 cm to 30 cm. Dito siya nag-narrow. So, yun. From 50 to 30. So, nag-narrow siya dito. Then, sa lapad ng kanyang bottom tube, around 75 cm. Dito, sa bottom, lapad ng kanyang bottom ay around 30 cm din. Pero, para siyang espada. Parang Grey F15 nga. Talagang from bottom to top, around 4 cm na lang siya dito. Talagang nag-meet kagad talaga dito. So, ang pogi talaga. Parang nakakahiwa, oh. Parang pwede nyo itaga yung ulo dito ng kaaway nyo. Isuot nyo dito, maging guillotine na. Kaya nasabi ko siyang categorize as affordable fixie wheel bike. Kita nyo naman, una pa lang, nagsimula ang video, smooth weld na siya. From top tube to bottom tube, na nag-meet sa head tube, naka-smooth weld siya. Sa fork, dito sa may fork tube niya, na nag-meet sa steer tube, naka-smooth weld pa rin. Pati dito sa tire clearance niya, smooth weld din. Yun nga lang dito sa may fork end or track end, kita yung weld part. Pero okay lang. Hindi na masama. Sa dami na rin naman naka-smooth weld sa kanya. So, ano ba naman ito? Pero sana. Pero baka tumaas na eh. So, at least, nasa ganung pricing range siya. Then dito, sa kanyang bottom tube na nag-meet sa bottom bracket tube at sa seat tube, kita yung weld niya. So, hindi siya na smooth weld dito. Pero okay lang yan. Unang tingin pa lang dito eh. Oh. Mapupugihan ka na talaga. Then, sa kanyang seat stay tube, meeting sa seat tube, naka-smooth weld din. Sa ibang ganitong aeroframe, hindi naka-smooth weld dito sa part na to. Then dito, sa may rear track end, hindi siya naka-smooth weld dito. Pero commonly naman talaga, bihira din na naka-smooth weld dito. Pero pogi pa rin, hindi nga pansin masyado eh. Kasi magawa ng maganda yung pagkaka-weld niya dito, kaya di mo pansin. Kaya maganda nga rin pala dito. Meron siyang kasamang chain guard na bike skin dito sa part na to. Yan, oh. Ayos din. Nagkasama na. Sa iba, wala. Gagandaan din ako dito sa clearance. Naka-smooth weld nyo eh. Oh? Hindi lang basta kinabit na wineld lang. Talagang inismooth nila. So, meron din, kung gusto nyo lagyan ng rear brake caliper, meron din siya naka-ready na brake hole. Then, sa kanyang chain line, medyo onting cross chain lang, pero di naman talaga mapaperfect ang chain line. Kasi nga, sa frame geometry yan. Nagbabase yan din sa frame geometry, sa sizing ng bottom bracket, sa crank arm, sa hulma ng crank spiders. Rare kung ma-perfect ang chain line. Pero, kahit isipin nyo nga naka-olive chain siya, hindi maingay. Oh. Unless na magpapalit ka ng crank or chain ring na mas makapal, na maiba yung kanyang positioning ng kanyang chain line, doon na iingay yan. Pero yan, oh, hindi masyado, hindi nga, wala akong marinig, so hindi kayo maano. Kahit medyo, attention ko medyo banat, yan, wala. Nangyari lang naman yung pag naka-cross chain, di naka-align yung teeth ng chain ring at teeth ng cog. So, nakaganyan sila. So, dun tumatama yung teeth sa loob ng chain natin. Kaya naingay. Lalo pag tensioned. Pag sobrang tension pala. So, na bike check na natin isa-isa lahat. Meron ba naman miss out? Syempre, ang timbang niya. Okay, hindi ako na makalimutan. Ayun pala, bago makalimutan, kung gusto niyo isagad yung seat post, hindi niyo maisagad, pwede niyo putulan to para mas mapapababa niyo pa. Pwedeng putulan yan. So, yun nga lang, gagamitan niyo ng nagaring bakal or hacksaw in English. Yan, syempre. So, tuwid niyo lang para maibaba pa siya. Pero kung kayo naman ay matangkad, edi mas mahaba kasi ang length nito ay 250 mm. Yan. Siguro mga 10 kg. Yan. Mga 9.9. Tama estimation ko, around 10 kg. So, magaan din siya para sa aero. All alloy. Alloy aero seat post. Ang lapad ng kanyang bottom tube. Naka ball bearings. 9.9. Hindi na masama.
Gan-gan na rin para sa aeroframe. Sa Aerofixie. Nga pala, bago makalimutan, ganyang pedals na included. So, PVC, plastic pa siya, pero makapal siya kumpara sa mga budget na alam mong madaling masira at walang butas. Yung nga lang to, may butas siya. Pwede nyo sirain na lang yan para kung mas makapal yung pedal strap na ilalagay. Pero kung manipis, kasya siya dito. Pero suggest ko, putulin nyo to. Kung wala pa yung budget pang bili ng bagong alloy pedals. So, yun mga kuys. Ito ay isa sa color na nirelease nila T-Reach ng FG25. Ang matte black. So, meron ding glossy white at glossy silver. So, pogi din yung dalawang color na yun. Sa white, nagustuhan ko rin yung white. Tapos sa glossy silver nila, napaka-unique. So, bihira nagre-release ng ganong color sa Pixie. Pero sila T-Reach, yan. Yun pala. Baka kasi may magtaka. Sabihin o Sep, ang bike check mo naman affordable. Bakit yung decals niya? So, yun. Yun na napansin ko. Yun din maganda kay T-Reach kasi nag-research sila sa Pixie community. Kung anong gusto ng mga Pixie riders, yung syempre, alam nila ang gusto natin, mga nagre-repaint. So, yung ginawa nila sa decals nila, ito nito, syempre, kadalasan sa mga bike, may decals, tapos may clear top coat para hindi matanggal yung decals. So, ito, ginawa nila, kahit yung glossy, may top coat, pero hindi naka-coat yung decals sila. So, maganda dito, kut-kutin nyo lang yung decals. Pag kinut-kut niyan, madali siyang matanggal. Kahit nga dali rin nga lang, tatanggal ko na So, hindi naman siya matatanggal kagad na pag nagtagal, yung true time wear, hindi kagad natatanggal. Unless na kinut-kut nyo. So, pwede nyo i-repaint. Doon nyo may lalabas yung creativeness nyo dito sa bike na to. So, 5'10 ako kay to. Tingnan na rin pala natin yung kanyang toe laps. Yan. So, syempre, sa kahit anong bike, di may iwasan toe laps. Pero isang na-review ko, walang toe laps yung Beta. Okay. So, yan. Kung dito tatapak, wala rin siyang toe laps. Maganda. So, magandang ano nito. So, talagang, kayo na magbase. Kung tama ba ako na ito'y makakategorize natin as affordable fixed wheel bike. Pero para sa akin, oo. Una pa lang dumating sa akin ito, naka-box na. Pagbukas ko sa box, balot na balot. Diyos ko po. Tapos, ang maganda pa dito, ang daling i-assemble. So, parang naka-ready na. Yung bar tape nga nung, di ko lang na video nung in-assemble ko. Yung bar tape nakakabit na sa drop bar. So, salpak-salpak na lang ako. Tapos, nung pagbukas ko pa, walang mga dent, walang issue sa misalignment, sa disalignment ng frame. Yan, yun ang ayoko. So, para sa first release nila T-Reach ng Pixie, para saan? 10 out of 10 to. Kasi talagang nag-research sila. Inalam nila kung anong gusto ng mga bata, ng mga Pixie riders. So, in-apply nila dito. Di lang basta porket biglang taas ang demand ng Pixie, biglang uso, basta lang sila magre-release, gagaya ng ibang basta gagayahan lang. So, maganda dito, binasyahan nila, ang in-inspire nila, Pixie din. Hindi lang basta sa road bike or sa anong bike. So, sa categorized na legit Pixie, so, dun sila nagbase. Itong frame na to ay naka-slope. So, si F15, dati may mga unang release na naka-slope. So, mga later on, mga latest na labas na F15, alam ko, straight geo na kagad yung kanyang top tube. Yan. Pero ito, naka-slope pa siya. Isa pa, na bago makalimutan, na isa sa number 1 na hinihiling natin, napakasimpleng hiling lang natin sa mga budget fixed wheel bike, wala tong side stand or kabitan na side stand na nakaabang. Kung ang mga mountain bike, road bike, pag higher models, walang side stand Pero, iba, pag napapabili, kinakabitan pa ng adapter, pero iba, gusto talaga wala, gusto clean look, malinis. So, kaya ako nasabing 10 out of 10 tong si T-Reach. Nakinig talaga. Yung pinakinggan nila yung unang sinisigaw natin sa Pixie community. Tanggalin ang side stand. Hindi kailangan ng Pixie ng side stand. Sa totoo lang. Highly recommended ko to. So, stay tuned. Meron pa tayong i-release na bike check video. Isa pa, sa affordable category din siya. So, until next bike check video mga kuys. See you! Quem nasceu pra ser fiel, nunca vai ser a mais.